Smiling, Alex. You're smiling. Ayan, may ibang kulay ng dove. Ay, dove. Kalapati pala yung pigeon. Alex, oh. Seryoso. Nagustuhan niya pala yung ayun, nagustuhan niya. Wow! Okay. Ang layo naman kasi ng drive nila. This one. Alex! Hold the wheels, the steering wheels. Hold here. Here. You hold here. Passenger lang daw siya eh. Ako, 1 pound na yan. 1 pound, tapos 1 minute. Baka pa. 1 minute lang siguro. Baka 1 minute lang yan. Oh. Tingnan mo yung itsura, parang hindi pa happy. Are you not happy? Oh, is it finished? Ay, not yet. Press. Oh, pwede na sa card. Hindi na siya coins. Pwedeng coins. Pwede na rin card. Oh, social na. Oh, hawak, Alex. Hold on tight. Hold on tight on the steering wheels. It's not moving. Is it not moving, Alex? Not moving kasi wala na tayong budget. 2 pounds for 3 rides. 1 for 1 ride. May baon. What are you doing? Christmas na eh. Christmas na. 125. 160. Ay, 225. Magkano? 395. Ay, wow. Mahal ah. Mas mahal kasi shed. Yung isa 153. Ay, mas mura to isa. 153. Yung isa 160. 125. Tapos ito, 85. Maliit. Dito na lang ako sa 125. Maliit naman to. Siguro yung sunod. Ito. Ay, nalaglag. Sorry. Anong size yan? May size ba yan? 28 to 30. 26, 27. Ayan na lang. Eh, sige, yan na lang. Stretchable naman. Meron din silang thermal ties. Siguro. Sayang lang yung 3 pounds. Nasayang yung 3 pounds natin last time.
Oo, mayroon pala dito, no? Oo nga eh. May mga Christmas decors nila. Crackers? Ah, okay. So, crackers lang siya. Ito, pink to eh. Ay, ito, 10 pounds. So, para natin ipapatong yung Christmas tree this time. Huwag na natin ipatong. Pero ang ganda Baba na nito, lang. 10 pounds. Bibiliin ko ba siya? Kasi baka mamaya mawala na siya after. Ang ganda. Puro pink. Mas malaki yun eh. 15 pounds. Ito, 5 pounds. Pero pangit ang itsura. Yan o. At least, luxury siya. Nice. Ganda din ito oh. 18 pounds. Ang mahal naman. Oh, ay, shucks. Damn, cute. Ang cute ng bird. 5 pounds. Dalawa. Hindi, tama na. Ay, ang cute din ito. Ang cute din niya, oh. Merong feather sa loob. Wow. Ito din. Ah, ang cute din niya. Wala, ito din. Mga bagong design. Mga bagong design this year. Oh, lo, ganda. Ah, okay. So, gray and beige. 10 pounds din. Oo, same lang yan. Pero may, ano nga lang to, iba isa. Christmas. £7. Alin? Ah, papel lang. Magkano yan? 2 pounds? Oo. Papel lang. Ay, ay, ay. Ayoko na nga tumingin. Tara na nga, te. So, naku, da-damage yung 10 pounds ko nito. Kailangan tayong Christmas tree doon magamit ng 10 years. Pink. Pink. Pink all the time. Di pa pwede magpalit ng theme. Kailangan lagi lang pink. Good morning, guys. Today po, ang gagawin ko ngayon ay mag-DIY ako. At ang plano ko ngayon ay i-close ko na itong mga wardrobes namin. So, ito ang kay Steve and ito naman yung sa akin. At ganito na siya for about more than 1 year na. So, it wasn't intention na ganito yung wardrobe namin na open. Ang nangyari po kasi, umorder ako ng mga doors. So, 5 doors kasi 1, 2, and then 5 dito sa side na to. I wasn't expecting na ganito siya kalaki. So, basically, dapat kasi fitted wardrobe yung gagawin ko eh. At medyo mahal po dito pag nang paggawa ko ng customize kung ano yung itsura nung or figure netong empty space mo. I-fill up nila lahat. So, wala siyang gap. Ganon. Kumbaga, covered niya yung lahat ng sulok. Ganon. So, mas maganda siya kasi neat. Although, mahal. I think it would cost about, I don't know, between 3 and 5. Maybe not 3.
siguro more than that kasi malaki tong space na to eh. At so nakita ko medyo afford ko is IKEA. So malaki po yung ano namin, wardrobe namin dito. So as you can see from top to bottom, ganyan siya kahaba. And then meron pang sa taas. Ito na yung biggest size ng IKEA. So, itong taas po namin na yan, hindi na yan pa pwedeng lagyan. Kasi banda doon, kailangan ko pang ayusin itong kwarto namin kasi nag-molds na siya, oh. So, ito yung gagawin ko, project. Tanggalin ko yung molds. Kasi pag winter time dito talaga namang ang mold, talagang active sila. So, ayun na nga. So, yung part na yun, tanggalin ko. And then, dun sa sulok na to, pa-curve po kasi siya, yung ceiling namin. Pa-curve. So, wala talaga akong makukuhang ganyan na yung sa store. Ganun. So, kailangan talaga customize. So, anyway, ito na yung aking afford. This cost about 2,500. Imagine, 2,500 pounds itong dalawang side na to. At medyo funny. Not funny, but awkward. Awkward itong part na to. So ito pong nasa gitna na to is chest siya ng chimney. So, nakausli po siyang ganyan. Ayan, nakausli siya. Ito yung sa chimney. And kung papabaklasin namin yan, it would cost a lot. So, ayan po siya. Kaya medyo awkward siya. Dahil, sayang yung space actually. Malaki-laki to eh. So, kung ilalagay ko dun yung buong kamay ko, yan. Ganyan siya. So, yan. Malaki din kasi to. Itong cabinet na to. Ayan o. Mahaba siya. Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Pero, ayan. So, nakausli po siya dito. Nakausli din siya dito. Kung pwede nga lang, kung wala nga lang itong chest na to, mas malaki sana yung wardrobe namin. No? Pero, dahil nandyan siya, hindi ko na siya pwedeng, wala na akong magagawa dyan. Nasayang yung space, and mahal kasi yung pabaklas, so we have to keep it that way. So yun na nga, yung sa IKEA, sakto lang na yung sizes na nakuha ko. Meron nga lang gap ng konti dito. And ito po kasi, mga cables to for their TV. Kasi yung dating nakatira dito, meron silang TV dito. So, parang pwede mo siyang i-connect dyan. So, sa baba po, nakakonect yung cable. Hindi namin yung ginagamit. So, yun ang plano ko. Meron dapat ako in-order, like I said nga, meron ako dapat in-order na doors. Pero ang nangyari po, yung doors, masyado kasing malaki. So, pagka i-open siyang ganun, tatama po siya dito sa bed namin. So, sabi sa akin nung nag-install nito, dapat daw, palitan ko, it's either palitan ko itong bed, kasi super king po itong bed namin eh. Or, magpa-customize ako ng door na sliding. Actually, nagka-problema nga din ang pagkabit nito. Daming problema. So, makikita niyo po dito, tinabasan niya. Yan. Kasi, yung curtain rod namin, mahaba siya. So, lagpas siya dito. So, tumama po yung curtain rod. So, sabi niya, okay lang ba na putulin? Siyempre, wala na akong choice kaysa naman sa hindi nila to diba, ikabit. So, ayun po, ang nangyari. Pinaputol ko na lang din yon. So, awkward tingnan siya, diba? At least, nakabit. So, sabi niya, kung magkakaroon ka ng door dito, tatama din siya dito sa window sill. So, hindi rin po pwede. Tsaka may radiator kami sa baba.
Ayan. So, hindi rin talaga po pwede ang door. So, yung mga ganong scenario na hindi ko ine-expect na magkakaroon ako ng problem. So, anyway, hindi ko pinatuloy yung doors at hindi ko na rin tinuloy yung door dun sa kabila. Kasi, yun na nga, sabi ko, parang awkward kasi hindi siya pantay. Sabi ko, okay, let's just make it open. Total, sa mga indoor wardrobe, walk-in closet pala ang tawag. As, ano siya, open naman, di ba, yung setup. So, sabi ko, ganun na lang, okay naman din siguro. Yun nga lang, after 1 year, parang sabi ko, I really need to do something kasi nakakalata na ako eh. Okay lang sana kung yung mga the way nung pag-fold ng mga damit, it would stay that way. Pero syempre, pag kumukuha ka ng mga damit, nagiging magulo. Ganun, especially itong side na to. So, kaya kailangan ma-hide ko siya para hindi siya masakit tingnan. So, kung halimbawa naman na sliding door, okay lang sana, pero ang problema kong next is ito. So, kailangan ihahatiin ko siya by 3 section. Tapos pupunta siya rito on this side. Tapos, basta parang puro ganun eh. Para ma-open ko ito ng buo. So, ayun na nga, medyo hindi ko siya ina-expect na magkaka-problem ako ng ganyan. Anyway, so this is my solution. So, kumuha na po ako ng rod na napakamahaba hanggang doon. Ayan. So, ayun na nga guys. Nakita nyo na yung mga kalat nung na pinagkakatago-tago ko, no? Yung mga damit namin, ganyan. So, maganda to pag na-cover. So, sabi ko, anong way ko para ma-cover siya? So, this two, wala akong problema kung idodor ko siya. Gusto ko nga yung full-length mirror eh. Pero wala pa kasi akong budget for that. I think it would cost me around 300 pounds. So, ang plano ko dito is full-length mirror, itong dalawa. But in the meantime, nag-go ako sa curtain. So, plano ko, i-curtain ko lahat ito. And then, all the way on this side. So, papalitan ko na tong curtain rod dito. And then yung curtains as well. And then at the same time, tatanggalin ko yung molds. And then, pipinturahan ko siya. So, that's my plan. Pero, gagawin ko dapat siya today. Ang problem ko, meron akong one piece na hindi dumating na deliver for the rod. So, ito ang current situation. Meron tayo ditong drills at mga kalat dyan. May hagdanan tayo dyan. At, okay, so medyo natanggalan ni Ate Marisa yung molds. Pero kailangan itong pinturahan kasi talagang dumikit na yung ibang mold niya. Yung kulay itim. So, kailangan namin siyang pinturahan. So far, nalagay ko na tong holder ng rod dito. Tsaka isa dito. Okay. So, mag-drill na tayo. So guys, hindi ko sure kung tama yung pag-measure ko doon. Diyan. So ang gagawin ko, may measure ko rin yung nandito. Ayan. So measure natin.
Okay, so yan, nakabit ko na. Medyo alanganin ano, so dapat meron siya dito sa gitna. Dito, hindi pa dumarating yung nabili ko. So, hopefully, kasha kasi 12 inches yun. Hopefully, aabot siya. Okay, so dito naman tayo magdi-drill sa side na to. Hindi halatang malapit malaglag. Hindi maganda yung pagkaka-screw. Sana magtagal. Pero ito, saan natin ilalagay? Oh, maganda siya pag floor to ceiling eh, oh. Parang, Na. Malinis. parang yayamanin. Malinis. Oo, no. So, ang bala ko, simula dyan hanggang dito. Yan.